Pag-schedule ang botohan para sa pagbaba ng VAT para doon sa opisina ng taong magsasabi sa kanya na wag i-schedule ang botohan ng pagbaba ng VAT, tayo dapat kumilos. Kasi yun nga sir, kasi naka-bake tayo ngayon eh. Do you think po ba mapo-force kayo na i-push yung vote ng pagbaba ng VAT on the day na mag-resume yung session? I would think kahit before at pwede naman mag-special session ng Kongreso, pero pinakamatagal na dapat ang May 4. Pero gusto kong bigyan itong konteksto. Nung Setyembre ko pa ito inihain at baka 10 hearing na ng Ways and Means Committee ako nangungulit sa pagboto nito at ang pahayag sa akin ng committee noon ay hintayin natin ang analysis ng Department of Finance. Nagbigay na sila ng kanilang position paper, pero kahit tutol sila dito, inamin naman ni Chair Kimbo kanina na hindi natin hahayaan na ang ehekutibo ay humarang dito, dapat ang Kongreso ay bumoto na. So, I'm just following on our discussions on the record with Chairman Kimbo. Ang mga may gusto ng mataas na buwis ay sumusuporta din sa mataas na ayuda. Kaya, in fairness sa mga sumusuporta sa mataas na buwis, ang sasagutin naman nila kasi ay nakakatulong ang ayuda. Pero sa lahat ng mga tinatanong ko dito, mas gusto nila ibaba na lang ang buwis. Kayo, anong mas gusto nyo? Ayuda o mababa buwis? Alam nyo, hindi pa kinumpirma ng Commission on Appointments si ES, ang iba pang mga miyembro ng kabinete na humaharang sa pagsuspende ng excise taxes, at ang lumalabas, hindi talaga democratic ang ating policy making ngayon dahil yung mga hindi halal, hindi kinumpirma ang nagdedesisyon, at kaming mga halal dito ay naghihiring-hiring lang para ipakita na may ginagawa na wala naman nangyayari.